Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Today is Monday dito po sa Northern America, May 6, no? Malapit-lapit na, bilis ng panahon, ano? Bilis ng araw. 25 days na lang, tapos na ang May. Pasok na tayo ng June, no? Magsa-summer na, matatapos na rin po ang eskwela dito sa aming lugar. At ngayon po ay patuloy pa rin ang pamamayagpag ni Haring Araw. At napaka-juicy po ng mga balita ngayon, lalong-lalo na siguro yung napanood ninyo na sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dalawang bagay po itong ating pag-uusapan. It's all about the President. O, tandaan nyo na itong aking aking smiley face kasi mukhang matutuwa din kayo sa ating ipapakita sa inyo. Actually, 4 na videos po ito, no? So, video na muna. Wag na muna siguro yung mga article kasi napapatagal tayo. Manghihiram na lang tayo ng mga video sa PTV at UNTV, no? Maraming salamat po sa dalawang istasyon na yan. Pinapauna ko na dahil malaking tulong po sila sa mga katulad naming mga vloggers or influencers. So, siguro hindi ko na muna babanggitin dito yung ating pag-uusapan. Hayaan ko na lang kayong manood ng video. At kayo na rin ang bahalang magbigay ng inyong opinion, komento at reaction. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay-pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super thanks, super stickers, super chat, at ganun din po sa mga katuwang natin diyan po sa ating chat box, no, sa comment section tuwing meron tayong video premiere, kung meron naman po. Eto nga, magsha-shout out tayo ng mga ilan-ilan pong aktibo sa ating chat box, no, at komento. Nandiyan po, numero 1 nagko-komento sa ating video, si Marie Chris Hernandez from North Carolina. Si Elora, na palagi po tayong binibigyan ng mga importanteng mga articles. Si Ai Chang, na nagmo-moderate, no? Masipag na mag-moderate na yung ating sister na yan. Si Miyu, si Mighty Baisa, yung mga Kaluyal, si Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Kaluyal Milestone, Kaluyal Andrade, yung 4 po na Kaluyal na yan, ang masisipag po na dinadalaw tayo, no? Maraming salamat po sa inyo. Kahit papano kayo po ay tumutulong sa atin. Si Mami B, forever supportive yan, si Mami B. Si Mami Peng, na hindi na gaanong nag-ELS. Si Maritel T, Priscilla Acepcion, Ninita Umali, Nilda Arceo, si Rebecca Lagman, si Lorena Rafael, no? Nagiging mainstay na natin si Lorena Rafael. Si Malditang Lola, si Mama Lu Parker, si Jean Jagers, si Tita Nandito, bihira ko lang nakikita yan, no? Si Tita Nandito, si Sinamar, no? Si Danny Reynado, RN Tusen, si Lola Carclea at Ilocana Kana. So, yun po yung mga natatandaan ko. I-shout out din natin yung mga sinusundan nating mga influencer vloggers. Hindi na po i-shout out yung mga milyon-milyon ng followers. Except sa isang ito kasi napakabait po talaga. Si JIL Review TV, si Carclea, si Mami Peng, Munting Tinig, saka si DJ Byron Music and Topic TV. No? Okay, so punta na po tayo mga kababayan. Unahin po natin itong tugon o kasagutan ng Pangulo, particularly na rin kay Tokis kasi isa ako sa mga nag-a-advocate na to, nagagalit nga ako sa PCG. Bakit wala ito sa PCG, itong isang bagay na ito? So, ang tinutukoy natin mga kababayan ay ito pong water cannon. Tiyak ako, masosoplak din ako ng Pangulo dito, no? So, ayun lang naman ang aking opinion kung maaari. Dahil, unang-una, hindi naman ako ang politiko. Isang ordinaryong mamayang Pilipino lang nagbibigay ng kanyang opinion at reaksyon. At hindi naman kami pareho ng ugali ni Pangulong Bongbong Marcos na kaya nga siyang naging presidente.
very malumanay siya, ay ako, talagang palagang kita. Di ba? Hindi lang ako ang nasoplak dito. Pati na rin yung mga ibang mga mambabatas tulad ni Coco Pimentel at ni Robin Padilla. So, ito po ang naging kasagutan ng Pangulong Bongbong Marcos kung kinakailangan gumamit tayo ng water cannon. Okay? So, ito po, pakinggan nyo o panoorin nyo po sa balita ng PTV. Hindi tutularan ng Pilipinas ang ginagawa ng China Coast Guard na pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagbabalik si Alan Francisco. Sa kabila ng mga naitalang pamobomba ng tubig o water cannon ng Chinese vessel sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumaya ang bansa sa aksyong ito ng China. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such offensive, I would have to call them weapons dahil nagkaka-damage na. So no, that is not something that's in the plan. Sagot yan ni President Marcos nang makapanayam ng media sa Pasay City kanina. Nag-ugat yan sa panukala ng ilan na kung ang Chinese vessel umano ay gumagamit ng water cannon, bakit hindi umano ito gawin ng Pilipinas sa kanila? Pero para kay Pangulong Marcos, sa halip na water cannon, diplomasya ang pinaninindigan niyang pananatilihin ng Pilipinas bilang aksyon sa West Philippine Sea issue. All we do is pagka nangyayari, we know water cannon yung mga barko natin, ay nagpapadala tayo ng demarche, nagpapadala tayo ng sulat sa China and the other stakeholders. So that would be the opposite of what we are trying to achieve. Ang ginagawaan niya ng bansa ayon kay President Marcos ay pinoprotektahan ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. What we are doing is defending our sovereign rights and our sovereignty in the West Philippine Sea. Pagbibigay diin ng punong ehekutibo, hindi kasama sa misyon ng gobyerno na simulan o pataasin ang tensyon hinggil sa issue. We will not follow the Chinese Coast Guard and the Chinese vessels down that road because it's simply it is not the mission of our Navy, our Coast Guard to start or to increase tensions. Their mission is precisely the opposite, is to lower tensions. Kung maaalala, gumamit ang Chinese Coast Guard ng isang jet stream pressure na water cannon laban sa Philippine vessels nang magsagawa ito ng humanitarian mission sa Baho de Masinloc. The last thing we would like was to raise the tensions in the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, yan po mga kababayan, maliwanag po ang kasagutan ng ating presidente. Ako po, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kung ano po ang desisyon ng ating mahal na presidente, ako po ay susunod sa kanya. So sinasabi niya, hindi trabaho ng Coast Guard yan. Parang hindi tayo maging retaliatory. Hayaan nyo sila, pero tayo, we will not put more fire on what they are doing. Kasi they are provoking. No? Gusto rin nila. No, yan po ang nakikita ng Pangulo. Ako, kung talagang tinira mo, okay, bawian kita, hindi pwede. Kasi ako yun eh. Pero iba po ang Pangulo. Yan ang tinatawag nyong talagang statesman. Presidentiable. Iba ang kanyang thinking and also with the advices of his advisors. So sabi niya, hayaan nyo lang. Hindi gawa trabaho ng Coast Guard, hindi nila mandato na mag-increase pa ng tension. But instead, to lower the tension. So, yung iba, mamasamain niya, sinasabi nga, mahina ka, duwag ka kasi, but you never know. No? Kung ako man, tulad na sasabihin kong ganyan, duwag ang Pangulo, hindi ako pwedeng maging politiko. Kasi retaliatory ang pag-iisip natin. No? Iba po ang side ng Pangulo. So, mas maganda naman yan para at least nakikita ng ibang mga international community na okay, ang talagang provocateur itong China. So, parang ang dating nito, okay, sige, gantuhin mo kami, ibuli mo kami. Yan ang magiging tingin sa'yo, yan ang magiging endgame mo. Bully sa bully ka at kami ang yung binubuli. Yun po yung aking opinion.
No, kung meron pa kayong ibang reaction diyan o hindi kayo sumasang-ayon sa ano ng Pangulo, comment down below. Kung sumasang-ayon naman kayo, maganda naman 'yan. At least tayo sumusuporta dito sa desisyon ng Pangulo. Kumbaga, sabi nyo, magpakamanhid tayo, magpakamartir. We will take it as long as we can take it. Wala lang mamamatay na sundalo. Ayan po ang sabi ng Pangulo. Kasi sabi niya, wala lang mamatay na sundalo sa West Philippine Sea, no? Hindi mai-invoke ang MDT. Pero kung may namatay na diyan na sundalo gawa ng China, their provocation, their harassment, their bullying, the Mutual Defense Treaty will be invoked. Kasi iba na po yun. Sundalo na yun, serviceman na yun. Yung mga sugat-sugat, tulad nung tinamunong, pasintabi naman po, no? Nung tulad nung tinamunong unay sa May 4, nakita nyo naman siguro yung video na yun na mga 3 na Philippine Navy ang sugatan. Siguro kakayanin pa yun, no? Magpakano muna tayo, tanggapin muna natin lahat. No, yung bang magpakamanhid. Yun na lang po nagsalita ng Pangulo, hindi ko na pwedeng kontrahin yan. Kasi ako, kung sinasabi kong susuportahan ko. Commander-in-chief yan 'Di ba? Obey first before you complain. Pasensya naman kayo, 'di ba? Sabihin niyo na kung anong gusto niyo sabihin niyo kay Tokis, but still I will support and defend the decision of my president. So yun lang po. Sabi niyo nang duwag, edi duwag. 'Di ba? Pero wag niyo lang talagang kalantiin ang buhay ng isang Pilipino o kasundaluhang Pilipino. Kasi iba na po yun. We can take it. Yung torture na ginagawa sa atin, pangbubuli ng China, well, we have to persevere. No? Sabi ng Pangulo yan, we don't, yung yung go to the highest na yung tension, kundi i-lower pa. Hanggat kaya, ipakita natin sa China, sige, buluhin nyo lang kami ng bulihin. Malay nyo, ma-realize nyo rin. Kung meron kayong humanity, meron kayong empathy, titigil kayo. All we have to do is do the dialogue. Yung dialogue na hindi magiging one-sided, it should be balanced and fair. Di po ba? So yan I'm standing and obeying what the President said. So yan, may tumawag na naman, anak ng siopaw. Pwede naman tumawag ng maaga. Tatawag kung kailan ka nagbablog. Mga visit itong mga spam race. Mga, scammers. Okay, so yun lang po sa atin Susundin na lang po natin yung utos ng Pangulo kung meron na namang mangyayaring bullying diyan. We will condemn the action of China, Kung hinaharas tayo, binubuli tayo, we will just call them out. But we cannot call out the PCG kasi they just doing their job. At yung mandato at sinusunod nila ang utos ng Pangulo. Pero naman Pangulo, sana naman ipag-utos mo na maglayag naman sa buong kalibutan ng bansa ang Coast Guard para hindi tayo napapalautan. O tingnan mo yung nangyari doon sa Cagayan, yung may lumutang na research vessels doon sa ating Benham Rice, sa Philippine Rice. Diyan sa Catanduanes, sa Bicol Region, sa Region 5. Layag-layag din, di ba? Pag kalampagin natin si Admiral Gaban. Pasensya naman po, Admiral Gaban, Kailangan double time tayo, Kasi gusto ng China, piling ng China pala, kanila na ang bansang Pilipinas gawa nito. Nitong hinayupak na ito. Nakakasawa itong hinayupak na to pero gusto ko pa rin siyang mabuhay ng matagal, Para talagang matanggap niya yung mga sakit ng mga pananalita laban sa kanya. Hinayupak siya Gawa niya to yan po Now, hindi lang po ako ang ang sumasang-ayon sa Pangulo. May mga ilang mambabatas po na uma-agree sa kanya. Particularly ito, siguro may isang senador dito, sinasabi nyo, sip-sip. Kaya yan gumaganyan kasi re-electionist. Eto po mga kababayan, ipapanood natin sa inyo tong isa. Gawa pa rin po
o galing pa rin po sa PTB, no? Pasensya na kayo kung medyo naaano ako dahil ako po yung nagkakape. Ang sarap ng kape, Mami B. Ha? Alam ni Mami B yun, masarap ang kape. Libre nga kape niya dyan nung pumunta siya dito eh. Mami B, love you, love you. Okay, so ito po no, sa PTB, ilang senador pabor sa naging pahayag ng Pangulo sa hindi paggamit ng water cannon laban sa China. Oh, okay, ito po, panoorin niyo po. Sinuportahan naman ng ilang senador ang desisyon ni Pangulong Marcos Jr. na huwag tapatan na paggamit ng water cannon ang pagdepensa sa teritoryo ng bansa laban sa China. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Kinatigan ng ilang senador ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa hindi paggamit ng water cannon laban sa China sa kabila ng paulit-ulit na ginagawa ng mga Chino sa mga barko ng Pilipinas tulad na lang nito. Ayon kay Senator Jinggoy Estrada, pagtuunan natin ang pansin ang pagsisiguro sa pagprotekta sa ating teritoryo ng sumusunod sa batas. Sa pamamagitan niya ng diplomatikong kaparaanan, ang posisyon niya na pinili ng Pangulong Marcos ay pagpapakita ng kanyang dedikasyon para tindigan ang diplomasya at pangmatagalang interes ng Pilipinas. Nanawagan din ang senador na suportahan ang diskarte ng gobyerno. Kinatigan naman ni Senator Francis Tolentino ang Department of National Defense sa harap ng panibagong ginawang pahayag ng Chinese Embassy na umano'y new model arrangement. Hindi ko maintindihan ba't nila ginagawa yon. Dininay na yun ni Secretary Chodoro. So we rely on the statement of Secretary Chodoro. He's telling the truth. Tinawag ding responsable ni Tolentino ang desisyon ng Pangulong Marcos hinggil sa water cannon. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Okay, yan po no, parang may kulang dito, no? Mukhang si Senator Tolentino, di ba? Yung sinasabi ko sa inyong re-electionist kanina, si Senator Tolentino. No, mukhang mukhang there's something, no? Siyempre. Kampi po yan kay Digong sa PDP. 'Di ba inendorso na nga yan doon sa kanilang PDP anniversary. Pero, no, iwas muna tayo saglit. Punta lang tayo kay Senator Tolentino. Pero, meron pong lumabas, nakita ko rin sa Twitter, na may nag-post po yung mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pangulo. Yun po yung partido ng Pangulo Partido Federal ng Pilipinas, PFP. 'Di ba nag-swear in sila ng mga new members? Ang kinaaasar ko nga diyan, bakit nyo po tinanggap yung governor ng Zambales na si Ebdani? Nabet nyo ba maigi yan? Tingnan yung kabalbalan niya na ginagawa nila diyan sa Zambales. 'Di ba? Yung mga dredger ng China nandiyan po sa samba yun, i-vlog ko yun Hindi ko nga alam bakit hindi pa rin nag-iimbestiga si Jinggoy. Sabi niya, imbestigahan niya Yung governor na yon, medyo hindi po ako kampante doon. Bakit nyo tinanggap sa Partido Federal yan? No? Nung nakita ko po, hinahanap ko po talaga kasi sabi doon sa posting sa X, formerly Twitter, nakalagay, Senator Tolentino, new member ng PDP, lumundag na. Teka muna, napaisip ako. Totoo kaya ito? Sabi ko. Naghanap ako ng yung mga media report. Nakita ko naman. Pero wala po doon yung pangalan ni Tolentino sa mga media outlet. Kaya confused ako Tanungin na lang natin, kayo po ba? Naniniwala ba kayo na itong si Tolentino nag-jump overboard na? Ayaw na kay Digong kasi alam niya, no? Siguro natutunugan niya na lahat ng i-endorso kakampi kay Digong 8 diretso. Kaya lumundag na, no? Kayo po ba, ano sa palagay nyo? Lumundag na ba yung butihing senador na yan? Alam nyo, sayang yan Si Tolentino, may utak naman, abogado naman yan No? Saka meron po yan may tama namang pag-iisip. Yung nga lang, minsan siguro, kapartido niya sa Digong, kailangan niyang protektahan. Di ba?
Actually, ako naaawa ako kay Senator Tolentino eh, no? Iwan mo na si Digong, wala na po, no? Parang ano ka na lang, look for your own sake na rin. Jump overboard. Digong ship is sinking. Wala na. Huwag ka nang manguya ako dyan. Tingnan mo, wala ka nga sa top 12 eh. Hindi ka lumulutang oh. Diba? Sino pa lumulutang? Si Bato. Minsan nandun si Go. Ikaw na iwan. Ikaw na isang abogado na dapat nandun sa Senado. Hindi natin kailangan ng mga Bato, the puncher at si Go. Or yung isang mamatay na kayong lahat. Hindi mga lawyers yan. Walang alam sa batas yan. Ang daming hinahire ng mga resource person yan. Yung kanilang mga researchers. Si Tolentino, abogado. Diba? Matalino, alam niya ang batas, alam niya gumawa ng batas. Siguro manguha man siya ng researchers niya, hindi na ganong karami. Sayang po. No? Ako I'm giving him the benefit of the doubt. If he really wants to continue as a lawmaker, may kakayahan naman siya, matalino naman siya, jump overboard ka na. Look for yourself na lang, no? Kanya-kanya na muna. Diba? Ang sayang eh. Nangihinayang ako. Matalino naman yan si Tolentino. Nga siya? Blue Ribbon Committee nga siya eh. Mabigat na committee yun sa Senado eh. Nung ako sa kanya, kung totoo man po yan, siguro napanood niyo yan sa mga vlogger influencer na sinusundan ninyo. Nandun po pangalan niya eh. No? Hanapin ko, kung makita ko, ipopost ko dyan. Okay? So, siya lang dito ang nabigyan ng pagkakataon no? Baka nakita nyo rin si Jinggoy, pero dagdagan po natin ito, sayang eh, para at least malaman nyo. Hindi lang si Senator Tolentino, no? Eto po, sabihin na lang natin dito, yung sinabi ni Senator Jinggoy. Dito po sa balita ng Manila Bulletin, sabi ko wala ng article, meron pa pala. Senators back PBBM's refusal to use water cannon on Chinese vessels. So ito na lang po. Ito ang sabi niya. Senator Jinggoy Ejercito Estrada said that it's the Philippines' responsibility to remain steadfast in safeguarding its maritime and sovereign rights through a rule-based approach. Ibig sabihin po ng rule-based approach, we have to confine ourselves in what is the law dictate us to do. Diba? Meaning, meron tayong pinanghahawakang arbitral ruling, the 2016 arbitral ruling, na meron po tayong sovereign rights dyan sa ating West Philippine Sea, the international body given us the authority to explore our exclusive economic zone. Exclusive nga eh. Alam nyo na siguro ibig sabihin niyang exclusive. Parang subdivision lang yan na naka-gate, may gwardiya. Kung hindi ka homeowner doon, at hindi ka imbitado, hindi ka kamag-anak na pinapunta doon, wala kang permiso ng isang homeowner, hindi ka papapasukin. Kasi exclusive only to the homeowners. Now, you can gain access to it if you have the permission, hindi authority. You have the permission to get inside. No? Ganyan din po sa ating West Philippine Sea, sa ating exclusive economic zone. The exclusivity. Sinong binigyan ng karapatan? Pilipinas. O di tayo. Tayo ang may karapatan doon. Kung gusto ng China ng mangisda dyan, mga lakal, paalam muna sa atin. Pero binabiolate po yan ng China. Ayan po ang sinasabi ni Senator Jinggoy. Rule-based approach. Daanin natin sa batas. Para hindi tayo mawindang, di ba? Quote, we must focus our efforts on ensuring the protection of our territorial and maritime interests by adhering to the principles of the rule of law. Adhering, sumunod. Magpalo tayo doon sa pinag-uutos ng batas. This entails the use of diplomatic channels and peaceful means of conflict resolution. Correct. Ini-echo niya lang yung sinasabi ng Pangulong Bongbong Marcos. We don't have to put more gas, no, or elements na yung apoy ay lalo pang mag-aapoy, sisiklab. Hindi. As much possible,
i-ease natin yung tension, i-lower ang tension. Through what? Anong sabi niya? Diplomatic channels and peaceful means. Sabihin, we can sit down on the table, talk about among ourselves, and then we will tell that to our people kung ano yung napag-usapan. Hindi tulad ni Digong. It should not be on the talks. It should be on a written form. Para kung ano man ang mangyari, may pinanghahawakan tayo. Kaso lang po, ang problema, hindi umaayon ng China sa mga written form. Because all they want to do is talkies. Parang ano lang po, maging man of word ka. No? Yan, tanong, kayo ba? Nagiging honest kayo? Nagiging man of your word? Kung sino-sino nang binabato yung pangalan sa isa nating content, may binato po silang pangalan, pero pinabulaanan po yan ng NSC. Nakakita tayo ng article No? Actually, di ko pa napapanood yung panayam kay National Security Council Undersecretary Jonathan Malaya sa PTB. 12 minutes po yun. Pero siguro, yung isang article na nakuha ko about may pinangalanan ang mga Chekwa, hindi. Ni-refute. Diba? So ito, tama po. Tama po yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada. We should have, tayo ang maging tayo na lang ang umunawa. Kasi tayong mga Pilipino ay madaling makaintindi. Minsan, mainitin ang ulo natin. Hot-tempered tayo Pero sa mga ganitong bagay na mga sensitibo at talagang mainit, tama po ang ginagawa ng Pangulo. No? Cooler heads. Cooler lang. Darating din ang tinatawag na karma. Diba sabi nga ni Madam Meldy, divine justice. Bahala na ang Diyos. Bastang mahalaga ipagdasal natin ang ating bansa at ang Pangulo na bigyan pa siya ng sapat na talino at palibutan siya ng mga hindi ahas. Diba? Ito po. Doon pa sabi niya, ang dami pong sinabi ni Senator Jinggoy He mentioned that instead of resorting to retaliatory measures, ako po yun, retaliatory. Diba? Diba, Mami B? The country will assert its rights through diplomatic means, and the Philippines has consistently filed diplomatic protests to address China's aggression within our territorial waters. Quote, the position taken by the President demonstrates his dedication to upholding stability, diplomacy, and the long-term interests of our country. Let us stand together in supporting our government principled approach. By following international norms and pursuing peaceful means, we can protect our maritime rights while avoiding unnecessary conflict. Correct, agree po ako. So ang galing po ng sinabi dito ni Senator Jinggoy Estrada, no? Let us stand together. Yun po ang panawagan No? Even the DFA, nagsabi sila, ang matinding isa pang kalaban nating mga Pilipino tungkol dyan sa West Philippine Sea ay ang disinformation na ginagawa ng mga kapwa nating Pilipino na mga pro-China. Tawag ko nga po sa kanila, the China apologies. Pro-China apologies. Yan lang po, no? Napakaganda po nitong sinabi ni Senator Jinggoy Estrada, no? Okay? Now, ito pong isang video natin, courtesy naman po ng UNTV, kasi meron pong isang senador dyan na iba po yung pananaw niya sa sinabi ng Pangulo dito sa paggamit ng water cannon. No? UNTV, maraming salamat po. Almost 2 minutes video po ito. Ang titulo po ay Senator Pimentel, kinuwestiyon ang pasya ni PBBM sa water cannon use versus China ship sa West Philippine Sea. Ito po, panoorin natin. Pero questionable para kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel ang naging desisyon ng Pangulo. Tanong ng Senador kung ang intensyon ay pababain ang tensyon sa West Philippine Sea. Bakit may mga kapangyarihan umano na ipinapasok para masangkot sa WPS issue? Kinuwestiyon din ng mamabatas ang pagdami ng EDCA sites para sa mga tropang Amerikano at ang pagbili ng missiles at submarines imbes na surface vessels na maaari anyang gamitin sa pagresponde sa mga kalamidad. So yan po mga kababayan, maiksi lang pala, pinutol ko na kasi meron pa dun yung mga sinabi ni Senator Jinggoy at Tolentino. Pero ito namang si Pimentel, wala ka naman sa ayos no? Kung ikaw war freak ka, edi magpresidente ka muna.
Yun lang po ang reaksyon ko sa kanya. Kini-question niya pa yung presensya ng isang superpowers dyan. E di sana kinwestiyon mo yan nung inaprubahan yan ni Panot. Kasi time ni Panot na aprubahan yan eh. O, di ba? Ikaw ba nag-against ka dyan nung pinirmahan ni Panot yan? O, di ba? Alam ko, kaalyado mo si Panot eh. O ngayon nung in-implement lang, ano ba yung nakalagay dyan sa ano ng balikatan? O sa EDCA? Sorry naman, EDCA. Di ba? O bakit hindi kayo gumawa ng batas ngayon? Na i-repeal nyo yung EDCA? Why not? Sige nga. Di ba? Ginawa nyo rin naman ng tatay mo yan. Nung panahon na niraratify nyo yung kontrata ng US bases, kaya nga umalis, di ba? O, kayo yan eh, tatay mo yan eh. Sila Hubito Salonga, si Joseph nga, ayaw nga dyan eh. Di ba? Mga senator sila noon. O, ganun din ba? O, gawin nyo. Magpasa ka ng batas. Nullifying, voiding, whatever na pinagkasundo ng gobyerno, gawa kayo. You have the power naman, di ba? O, nagre-reklamo siya. Bakit daw nag-ano pa ng superpowers? Ano pala? Ibig ba na sabihin, okay lang dyan. Sige, China. Anong pangpapa-deterrence natin? May mga gamit ba tayo? Di ba? Anong napala mo nung wala kang kinapitang kalabaw? Nung mga panahon na yung kayo ang namayagpag dyan? Ayun no, yung China. Namayani dyan sa West Philippines Sea. Nagnakaw ng mga lupa. Nagtayo ng kanilang military bases. Ngayon, ibinalik mo yung aliado mong isang superpowers. O di ba umiiyak ang Chekwa? O, sila umiiyak eh. Kasi balak nila talagang kamkamin yan. Ginagawa na nga tapunan ng mga criminals nila ang Pilipinas eh. Yang pogo na yan? Bakit yan nagpogo? Eh sugal yan. Sa palagay nyo ba, mga chikwa lang ang maaano sa sugal? Ang dami ng mga Pilipinong nalulung sa sugal dyan, no? Ang dami ng nasirang buhay dyan at pamilya. Eh yung ang si Pasig Mayor Vico Soto, di ba, pinaalis niya ang pogo dyan sa Pasig kasi anong sabi niya? Walang magandang may dudulot ang pogo. O, bakit yan? Hindi nyo gawan ng action muna yon. Yang pogo na yan. Eh, yung EDCA, ano yan eh, napagkasunduan yan eh. Mas ako, magkaroon na lang ng EDCA dyan kaysa mapatuloy na mamayani. Lalong anuhin lang, anong gusto mo? Tumulong ang Amerikano dyan? Eh, wala naman yan sa kasulatan ng Mutual Defense Treaty. Ano pang sabi ng ating mga National Security Council? Hanggat kaya nating depensahan, tayo muna. Eh, paso ang inaano sa atin ni Pimentel, babakli-bakli ito ang presidente, at kunwari pa kayo naglagay kayo dyan ng mga superpowers, wala naman palang magagawa yan. Eh, so what? Diba? Hindi yun ang inuutos natin eh. Kaya sila nandyan for deterrence. Diba? At also, magkaroon ng matinding ugnayan ng ating bansa. Lalong-lalo na sa military. Kasi wala tayong kagamitan sa military. Yung mga gamit natin, 1940s pa eh. Oh, diba? The interoperability. Mas advantage sa atin yun kasi alam na natin ng mga modern technology. Ikaw ba, Pimentel, ano ang latest fighter jet plane natin? FA-50. Ano ang latest fighter jet ng Amerika, ng China, ng Russia? Diba? May F-22, may F-35. Eh ngayon may dinib-develop pang bago na papanood ko. Oh, meron ka bang stealth bomber? Ha? Wala. Ano meron sa'yo? Tora-tora. Alang niya, oh. Tapos ang gusto niya, instead daw nabibili ng bala at submarine, bumili na lang daw tayo ng mga watercraft para pang sa mga kalamidad. Gago ka pala eh. Eh bakit hindi nyo inuna yan? Diba? Nung mga panahon ninyo, ikaw ilang taong ka ng mag-3 terms ka sa Senado. Tapos ilang taong ka naging mga congressman. Kayo ba may pinanukala kayong i-improve nyo ang yung rescue sa kalamidad, mga kagamitan? 'Di ba? Pinabayaan nga ang AFP. 'Di ba? Hindi na ponduhan ng mahalaga. Kokonti ang improvement sa AFP. Ngayon nagrereklamo kayo na para ma-improve ang AFP. Sabi tanggalin na 'yan, ipunta na lang sa mga water rescue o whatever kalamidad. Sobra naman. Grabe oh. Eh bakit kaya hindi yung sahod mo ang ibigay mo diyan? I-donate mo na lang, milyonaryo ka naman. 'Di ba? Senator Pimentel, sa tagal mo ng mambabatas, malamang, no?
Ang dami mo sigurong nagawang batas na para pantulong sa kalamidad, sa mga Red Cross. Di ba? Oh, ano? Yun lang naisip mo, ibili ng mga pantulong. Dapat sinabi mo, ibigay sa DA. Yan. Ibigay sa energy. Bilhin nyo na lang yung petrolyo. Yung Petron, bawin nyo na lang kay Ang. Oh, ganon. Lahat nung ibinenta ni Ramos na mga government-owned o nung mga previous government, bilhin na lang ng gobyerno ni Pangulong Marcos para gobyerno na lang mamahala. Ganon sana eh. So sana lahat ng sahod nyo, kayong mambabatas, dapat lang ang sahod nyo, magkano? Minimum wage na rin lang. Diba? Para patas. Magkano minimum wage dyan sa Greater Metro Manila? Ha? Ganun na lang dapat. Hindi. Diba? Magkano sahod ninyo? Yan yung mga cabinet secretaries, milyon. Diba? Ambassadors, milyon. BSP, milyon. Kayo pa kaya? Kitang-kita naman dito pag ginogol mo. Sabihin nyo na lang, 250,000 ang sahod nyo every buwan. Times 12. Ha? So, sa times 10, 2.5 million. So meron kayong ilan? Ha? Almost 3 million a year. Plus your perks and benefits, yung mga allowances nyo, mga bonuses ninyo. Di sana, ganun na rin naman pala ang pag-uusapan natin. Okay. Huwag na natin i-improve ang AFP para we cannot defend any foreign or domestic threats sa ating bansa. Okay na lang yan. Parang sinabi mong i-defund na ang pulis. Diba? Lagay na lang natin sa mga kagamitang pang mga rescue para sa mga natural disaster. Putang ina naman. Ilang taon na kayong mambabatas, yan pa rin ang nasa utak mo? There are certain areas in our countries, tulad na tong AFP, yung military, kailangan natin palakasin yan because we are archipelagic country. Yung geographical location natin, gustong-gusto nga pumugaran ng mga terorista yan lalo na sa South kailangan bantayan natin yan and we are surrounded by waters. Tanga. Gusto niya sa rescue, bakit wala bang gamit ang bawat LGU na pang-rescue sa kanilang kalamidad? Saan napupunta ang budget nila? Di ba? Saan napunta ang budget ng NDRRMC? National Disaster Risk o whatever yan, di ba? Sino pa? Red Cross, wala. DSWD, wala. Di ba? Hus mio. Isa lang yung punto mo, tanggalin yung Amerikano. Tanggalin nyo. Kaya nyo yan di ba? Tulad nung ginawa nung mga ninuno ninyo na tinanggal ang Amerikano nung 1991. Hindi na in-extend pa yung stay nila. So, if you can do so, you can do so. You have the powers. I-revoke nyo yung EDCA. Bakit hindi nyo ginawa? Bakit hindi ginawa ni Duterte yan na i-revoke ang EDCA? Di ba? Pwede naman yan Ayaw ko na. Sabihin nyo lang dun kay Lloyd Austin o kaya kay Biden o Trump kung sino man nalo sa dalawa. Hindi nagpuputakay ng ganyan. Nonsense po sa akin. Tangina naman. Nakakaasar. O napapamura na naman tayo mga kababayan. Nakakabanas Tagal-tagal niya nang mambabatas dyan. Di niya man lang naisip na mag-file ng bill na revoking the EDCA. Revoking the DFA o balikatan. Tanggalin na Amerikano dyan. Diba? Tanggalin nyo na kasi. Tangina naman ninyo. Ang aarte ninyo. Pero pag baka bakasyon naman kayo sa mga North America, sa US. Punta-punta kayo. O meron nga ako nakita dyan, isang mambabatas din yun, nanood ng Boston game. Diba? Dapat hindi rin kayo papasukin. Kayong mga anti-American, dapat hindi rin kayo papasukin sa bansang Amerika. Maski na yung passport nyo, diplomatic passport, you have to be rejected. Tangina ninyo. Ayaw nyo pala sa bansang Amerika. Huwag nyo nang papasukin ng mga Amerikano. Yun lang yun. Diba? Tangina, pero ang gustong-gusto, American made. Di ba? Huwag kayong gumamit ng mga American products. Even though it's made in other countries, pero that's still an American product. Huwag kayong gumamit ng Apple iPhone. Di ba? Apple products, Microsoft products, ano pa? Appliances. Huwag kayong gumamit ng ganun. Kasi you hate Americans. Kasi pag yan, may tatak Amerikano
Di ba, Pimentel? Kayong mga nagre-reklamo dyan, nagpo-protesta sa US Embassy, sa US bases. Ang gawin ninyo, pumunta kayo doon sa EDCA sites, doon kayo magprotesta. Walang magagawa sa inyo ang US Embassy dyan. Unless otherwise, yung inyong mambabatas gumawa ng bill para patalsikin ng Amerikano. Gawin nyo kasi, I'm daring you, kung talagang matapang kayo because of your hatreds with the Americans, no? Gawin nyo. Taboy nyo na lahat ng Amerikano, maski na yung mga PhilAm dyan, taboy ninyo. We don't need you because kasi kayo, nahawaan na kayo ng mga ugaling kulturang Amerikano. Ng mga bastos, palalo, mga mamamatay tao, ganon. Di ba? Ang tingin nila sa Amerikano ay mga killers. O, palisin nyo na. Di ba? So, pag kayo ay sinakop ng foreign, may mga terorista, bahala din kayo sa buhay ninyo. Di ba? Huwag kayo hihingin ng tulong sa mga ibang bansa kasi feeling nyo, you can stand on your own. So, do it. Di ba? Better yet, palitan mo na ang system of government, mag-communist na lang. Gumaya ka na lang sa North Korea, Pimentel. Ang ina lang sasabihin mo, bumili ng mga watercraft for rescue. Ang ina naman. Ganyan po nangyari kaya walang improvement sa AFP. Bumili lang ng ilang BrahMos, nagre-reklamo na. Bibili lang ng bagong aircraft, nagre-reklamo nga. Tingnan ninyo archipelagic country tayo. Dapat marami tayong pagawaan ng barko. Sabi nga dyan, we are the fourth largest country that produces ship. Mga barko. Pero ang pinoproduce nating barko ay commercial ships. Diba? Ngayon, itong AFP natin, Navy natin, kasama ang Coast Guard, even though it's a civilian in nature, bumibili ng barko sa ibang bansa. Di ba nakakatawa? Ni hindi ka man lang makakuha ng isang negosyante dyan na magnegosyo sa ating bansa para gumawa ng sariling barkong pandigma? Napapalibutan ka ng tubig, ang dami mong ports. Fourth largest shipbuilding nation tayo, pero wala ka man lang pagawa ng isang lugar na ikaw ay gumagawa ng sarili mong barko. So therefore, what it tells you, that you are not concerned with the defense of your country because you're not improving your armed forces. Tignan nyo ang kalagayan ng mga kasundaluhan natin. Hanggang ngayon, hindi magapi matapos yung insurgents na yan. Kung gusto nyong matapos yan, gawa kayo ng radar, yung satellite, o drones. Bili kayong drones, gawa ka ng drones. Putang ina kung hindi maglabasan lahat yan sa lungga. Diba? Yun na lang, wala na Nakakahiya. Fourth largest shipbuilding nation, country. Pero ang ginagawang barko ay commercial. Kasi ayaw namin ng gera, ayaw namin ng ganito. Tangina nyo. Hindi magapi ka matapos-tapos yung insurgents na yan. Kasi alam ng mga insurgents, wala kayong makagamit ang pang makabagong teknolohiya pagdating sa military. Diba? Yung iba nga, gumagamit na lang ng drone, satellite na lang, makita na lang yung movement nila kahit nasaang lugar pa yan. Wala hindi in-improve Ang inisip, bili ka ng bangka, pang-rescue. Bili ka ng watercraft, pang-rescue. Imbis na ibilin, ibinulsa. Di ba? Mga hayop. Magsasalita ng ganyan. Kaya hindi dapat na ibalik na yan bilang politiko kasi walang alam gawin kundi dadahilan lang kasi gawa ng Amerikano, nandito sila Ang gusto niya, lumaban ng Amerikano para sa atin na yung soberenya natin. Di ba? Di ikaw, kung gusto mo, ikaw pumunta doon. Yan, nararapat ka na talagang hindi may balik sa sa bilang isang mambabatas, pero tatakbo pa rin yung congressman, papahinga lang yan ng ilang taon, balik Senado, Kongreso, repeat recycled. So, what you gonna get? Wala. Diba? Buti pa yung plastic na nire-recycle, may gamit. Sila, wala. Kuda lang ng kuda dyan. Diba? Makapagsalita lang, makapagnega lang. Imbis na palakasin ang ng mga tao, dinadown Diba? Yan ang tinatawag mong division. Wala talagang pagkakaisa. Hayop na.
O eto po, yung last video natin, eto. Hindi ko alam kung anong masasabi nyo dito, no? Pero ako, maya-maya. Panoorin po natin, no? Courtesy naman sa nag-post ito kay Sir Benji Contreras ko po nakita itong video na ito, no? Maricel Soriano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang they're involved sa drugs, something. Kami ni... Yung 2012 daw po, Mr. President. Contrived yun, contrived. O yan po. Ha? Bato, the puncher. Ikaw mamang kalbo. Ikaw lukalukang patuladyo kay liar na nandyan sa LA na vlogger. Ha? At sa mga PI na Duterte at minions nyo. Yun na lang po. Tinawanan kayo ng presidente. Ininsulto kayo. Di ba sasabi ng reporter, 12 daw sila? Oh, di ba halata? Nakita nyo yan? Yang report na yan. Ha? Yang report na yan. So, ibig sabihin, yung tinutukoy nung nagtanong ay base doon sa report na ka-namesake ni Miss Maricel Soriano. Kasi 12 sila dun eh. So, therefore, yung putang inang PIDEA Leaks hearing ni Senator Pancher, putang ina mo, Senator Pancher, walang silbi yan. Moro-moro. Hindi ko nga alam bakit inalaw ka ni Senate President Mig Subiri na gumawa ng ganyan. Panoorin nyo po yung video ni Professor Antonio Contreras. Meron na po siyang show sa PTV. Ang ganda po ng kanyang paliwanag dyan. Kung pwede nga sana, masama sa kaso si Senator Pancher eh. Kasi kinagat niya yan. Yung dokumento na nagpapatunay na wala naman talaga sa PIDEA. Yung sinasabi niyong confidential folder, ang dami niyong alam. Yung mga supporter ng minions na Duterte na to, Itong mga putang ina nito. Meron pa daw confidential folder. Nagbibigay na naman sila ng naratiba na sa confidential folder. Bakit hindi sinabi nung mamang kalbo yan na resource person at the first place? Ay, hindi po yan yung folder na yan. Meron pa po kaming folder na ginagamit na confidential folder. Diba? Gets ninyo? Bakit hindi binanggit yan nung mamang kalbo, nung sinasabi ni PIDEA Chief Lasso, na ito po, dala po namin yung mga folder namin. Wala po talaga. O bakit hindi niya tinanong yan kay PIDEA Chief? Nandyan po ba yung confidential folder? Kasi doon po yan nakalagay. Wala. So, di ba yung mga tanga at bobong mga supporter ng Dutae ay nagbibigay na naman ng naratiba. Pero itong si Bato, kinakagat pa rin. Kung ako kay Bato, wag mo nang ituloy yan. Stop it because it really, really destroyed your credibility also, Senator Bato. Yung pagiging PM mayor mo, yung pagiging top police mo na PNP chief, yung pagiging magaling mo daw na investigador is really now in question. Your credibility as those that I mentioned are now in question. Kasi naniwala ka doon sa mamang kalbo kaysa doon sa PIDEA. Ang PIDEA pinagdidiinan. Wala po talaga yan sa amin. Hindi ka man lang nagkaroon ng doubt. Tapos sinabi mo pa na authentic yung document kasi sa butas ng puncher. Doon sira ang credibility mo sa tatlo. PM Mayor, PNP Chief, at investigator ka. Wala. Isa pa. Pang-apat. Yung iyong pagiging senador. Kaya wag nyo na pong i-re-elect yan. Kung sakaling magre-re-elect yan, wag na po. Useless. O anong ginawa sa'yo ng Pangulo? Tinawanan ka lang. Kasi pulpul ka eh. Naniwala ka sa chismis ng luka-luka dito. Hindi ka rin ba nag-isip muna paano nakuha nung pathological liar dito, yung dokumento na yan? Kasi saang naglabas niyan? Di ba? Parang ikaw, accessory ka na rin sa ginawa niya. Pinatulan mo eh. Hindi ka muna ba nagsaliksik? Totoo kaya ito? Ba't hindi mo muna tinawagan si luka-luka? Sino ang source niya? Di ba?
Hindi, nag-ura-urado ka moto proprio, your powers, you use your own powers. O ayan, kainin mo ang powers mo. Nagmagaling ka. Wala kang kakampi, even yung mga kakampi mo mga dutae, chinastize ka, minumura ka. O ito, tinawanan lang kayo. Ganun lang yung sagot ng Pangulo sa inyo. Ano yon? Pang-aasar, pang-iinsulto sa kabobohan ninyo, sa katangahan ninyo, na pilit nyong pinuput down ang Pangulo, pero ang totoo, wala naman kayong mapakitang matibay na ebidensya. Ang gusto nyo pa, siya pa ang magbigay ng ebidensya? Sobra naman kayong spoiled, di ba mga kababayan? Ano lang sabi ni E.S. Bersamin? Contrive yan. Ano ibig sabihin ng contrive? Yung bang, ano lang, you created a very clever plot. Gawa-gawa. Ay kaya nga sabi dyan sa video, gawa-gawa lang ang PIDEA leaks to discredit, to oust, o to impeach the president. Pero hindi po yan mangyayari. Kita nyo yung lawyer, yung executive secretary, that's a former Chief Justice. Hindi mapipiling Chief Justice yan ng Supreme Court kung hindi yan ano. Walang ginawa yan kundi magbasa ng batas. Sige nga. Kaya mo yan ba to? Kaya mo? Sige nga. Kaya mo bang kontrahin yung sinabi ni E.S. Bersamin? Gawa lang. Pero ikaw pinatulan mo. Diyan lalong nakita na ikaw ba to ay ano? Dahil lang kay Duterte, kaya mo nakuha yung mga bagay na yan. Diba? Na-vlog natin yan. Ilan ang nasurpas mo na mga seniors mo dapat? Na isa doon sana ay magiging PNP chief bago ikaw. Pero dahil kay Duterte, bata-bata ka ni Duterte, yun. Wala nang betting-betting. Bata ko yan Police chief ko yan sa Davao. Siya na. Hindi man lang nagtanong doon. Diba? O, bato, huwag mong pasinungalingan yan. Totoo yan. Binasa natin yan. Nanggaling po yan doon sa Facebook page ni Benji Contreras. O kung ididemanda mo kami, hindi lang ako. Diba? Madami kami. Kaya magpasa ka ng class action lawsuit. Katangahan niya Mabait sanang tao si Bato Pero alam mo, litong-lito yan. Lito ako. Sino ang pipiliin? Diba? Yung kanta ni Casey Tandingan. Oh, ikaw nga, Ilora, kantay mo nga yun. Para dun sa iyong jowa. Diba, Ai Chang? Si Ilora may jowa, Ai Chang. Bakit ikaw? Sabi naman ni Ai Chang, mas maganda ng single. Hindi double. Pero malungkot naman ang kanyang Valentine. Malungkot din ang kanyang taglamig. Di bale, nandyan naman ang init ng ramen. Pag kumukulo, ay, nang asarap pa. Walang iya ka talaga, Ai Chang. Shout out nga po pala kay Tita Aurora, Salamat po sa pagpapanood ng inyong, ng aking video, At ganun din kay Kai, sa kasamahan ni Ilora yan po, Na siya po ang naglilibot sa buong Palawan para i-promote po ang Simply Talkies Vlog. At doon po sa kanilang mga kasamahan na patuloy pong sumusuporta sa ating channel. Shout out po sa lahat sa inyo. Hindi ko alam kung anong department kayo. Gawin na lang nating Department of Simply Talkies Vlog. Yari tayo sa boss ni Ilora. Walang yara kayo. Inangkin na ni Talkies yung department natin. Yari tayo. At shout out po sa lahat ng mga taga-Palawan na talagang pinoprotektahan ang ating parte ng West Philippine Sea. Shout out po sa inyo and may God bless you. So yan po mga kababayan, kayo ano po masasabi nyo dyan sa pagtawa ng ating Pangulo sa ginagawang mga kwento-kwento o kwento Lola Basyang ni Bato. Yung sa kanya, Lolo Puncher. At ganun din po sa sinabi ng ating Pangulo sa pagwa-water cannon ng mga Chekwa sa atin sa West Philippine Sea. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.